Umatras si Sara Diskaya sa posibilidad na maging state witness dahil sa restitution o pagbabalik ng pera at ari-arian sa pamahalaan ayon sa kanyang abogado. Si dating Congressman Zaldico naman at tatlo niyang kapwa-akusadong taga SunWest Corporation itinuturing ng fugitives from justice ng Sandigan Bayan. Balitang hatid ni June Veneracion. Pinasok ng NBI ang condominium building sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan may unit umano si dating Congressman Zaldico. Bit-bit nila ang search warrant mula sa korte para halugugin ang unit ko, kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng cash at dokumento. Ito po sa search warrant, in the application, there is a mention that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 289 milyon peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong graft laban kay Ko, itinuturing ng fugitive from justice ang dating kongresista. Ibig sabihin, tumakas siya para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Dahil fugitive from justice, pinapayagan na ng batas ang pagkansela sa kanyang passport, bagay na ginawa na ng DFA. There will be a request for the issuance of a red notice, no? And this will be sent to Interpol. Hopefully, Interpol will accede to the request of the Philippine government, no, to restrict the travel or if it's possible to have Mr. Zaldico brought back. Itinuturing na rin ng korte na fugitive from justice ang tatlong opisyal ng SunWest Corporation. Kansilado na rin ang kanilang mga pasaporte. Ayon sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, naghain na sila ng motion for reconsideration kaugnay sa utos na kanselahin ang pasaporte ni Ko. May 5 araw pa raw dapat o hanggang Lunes para magkomento ang kampo ni Ko. Ayon kay Rondain, dahil naantala ang pagdating ng kopya ng motion ng ombudsman, napaniwala umano ang korte na nag-waive ang kampo ni Ko ng karapatang tutulan ng motion. Kaya premature raw ang pagkansela ng DFA sa kanyang passport. Nagtungo naman sa tanggapan ng NBI ang abogado ng mga Diskaya Attorney Cornelio Samaniego. Nasa kustodiya ng NBI si Sara Diskaya na nakaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Maayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At dahil doon, ang iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanyang kliyente. Kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nag-iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, wala man sa batas ang restitution, tama lang na mabawi ng publiko ang anumang pwede nilang mabawi. Ang thinking kasi nila, kapag nagbigay na sila ng salaysay o ng statement, sapat na yon at kaagad-agad bibigyan sila ng memorandum of agreement. That is a wrong interpretation. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.